Hindi pa rin halos makapaniwala si William Gutierrez habang nakatayo sa gitna ng malawak na bakuran ng Rancho Gutierrez. Sa harap niya ang mahabang mesa na puno ng pagkain, lechon, kaldereta, inihaw na baka, sari-saring putahe na inihanda ng mga kusinera ng rancho. Sa paligid niya ay nagkakasiyahan ng mga tao, mga trabahador ng rancho, mga kaibigan ng pamilya, maging ang ilang opisyal ng bayan ng San Antonio. Lahat sila naroroon para sa iisang dahilan, ang pagkapanalo niya bilang mayor ng kanilang bayan. "Mayor William!" sigaw ng isa sa mga tauhan ng rancho sabay taas ng baso. "Mabuhay ka! Mabuhay!" Sabay-sabay na sigaw ng mga tao. Napangiti si William at bahagyang itinaas ang hawak niyang baso ng alak. Salamat sa inyong lahat. Kung hindi dahil sa suporta niyo, hindi ko mararating ang kinalalagyan ko ngayon." May palakpakan, hiyawan, at may ilan pang sumipol sa tuwa. Sa totoo lang, sanay na si William sa ganitong eksena. Ang mapansin, ang hangaan, ang pag-usapan. Bata pa lang kilala na siya sa bayang gwapo, matangkad, edukado at mula sa pamilyang may lupa at impluwensya. Ngunit sa kabila ng lahat ng yun, hindi niya maikakaila na iba ang pakiramdam ngayon. Mayor na siya. Pagkatapos ng ilang taon sa Amerika ng pag-aaral, exposure sa mas malaking mundo, bumalik siya sa San Antonio na may malinaw na layunin, ang magsilbi sa bayan. At ngayong nagbunga ng lahat ng yun, pakiramdam niya mas mabigat pang responsibilidad kesa sa saya. Lumapit sa kanya ang ama niyang si Don Rafael Gutierrez, bit-bit ang isang baso ng whiskey. "Proud kami sa iyo ng mama mo," wika nito sabay tapik sa balikat niya. "Hindi lahat kayang gawin ang ginawa mong iwan ng komportableng buhay sa US para lamang magsilbi sa bayan." "Responsibilidad ko yon, pa. This town raised me. It's only right that I give back." Ngumiti ang ama niya, halatang kontento sa sagot. Hindi nagtagal ay sumali rin ng ina niyang si Doña Isabel. Elegante pa rin kahit simpleng bestida lang ang suot. "Kumain ka na muna, iho," paalala nito. "Kanina ka pa paikot-ikot eh, hindi ka man lang kumakain." "Mamaya na po, mama. Gusto ko munang makipag-usap sa mga tao." Isa-isa niyang binati ang mga trabahador ng rancho, mga taong halos kinalakihan na niya. May ilan sa mga ito na literal na nakakita sa kanya mula pagkabata, hanggang ngayon na mayor na siya. "Mayor na talagang batang ito," biro ni Mang Isko, isa sa pinakamatagal na tauhan ng rancho. "Naaalala ko pa nung hinahabol ka lang ng mga manok dito eh." "Mang Isko naman, wag mo namang ipaalala yun," sagot ni William na may ngiti. "Image ko yan ah." Habang tumatagal ang salo-salo, lalo lang umiingay ang paligid. May nagkakantahan sa gilid, may nagiinuman, may nagkakwentuhan tungkol sa eleksyon kung papaano niyang tinalo ang kalaban, kung papaanong uunlad ang bayan sa ilalim ng pamumuno niya. Hindi nagtagal may dumating pa ng mga bagong bisita, kabilang na ang pamilyang Alcantara. Katulad nila may malaking lupain rin at ransyong pag-aari ang pamilya. Nakatingin lang si William habang pinagmamasdan ng pagbaba ng mag-asawang Alcantara. Maya-maya, may bumabang isa pang babae. Pamilyar sa kanya ang mukha ng babae pero hindi niya matandaan kung sino ito. Maya-maya pa'y nilapitan si William ng isang katulong at may sinabi, "Okay, sige manang. Pakisabi kila mama susunod ako." "Okay po, Mayor." Napangiti na lang si William nang tawagin siyang Mayor ni Manang Salve. Bata pa lang, katulong na nila ito. Kaya naman hindi na ito iba sa kanila. Sa katunayan, ang mama niya ang nagpapaaral sa dalawa nitong anak. Tumayo na nga si William at pinuntahan ang mga magulang. Kasama na mga ito sa isang table ang bagong dating na pamilya. Nakangiti siyang binati ng mag-asawang Alcantara na sinuklian niya ng matamis na ngiti. Nabaling ang tingin niya sa babaeng mataba. Yes, mataba ang babae pero kahit ganon, hindi maipagkakailang maganda't napaka-perfect ng mukha nito. Siya nga pala William, iho. Si Carmela, ang kababata mo oh. Hindi mo na ba siya natatandaan? Tura ng mama niya sabay turo sa babaeng mataba.
Muling nabaling ang tingin ni William sa babaeng katabi ng mag-asawang Alcantara. Hindi siya makapaniwala na ito na ngayon si Carmela. Si Carmela ang nag-iisang anak ng mga Alcantara. Kababata niya ito. Sa katunayan, crush na crush siya nito noong mga bata pa lang sila. Ang naaalala niya kay Carmela, maganda't payat. Pero ngayon, ang laki na nito. Sobrang mukhang napabayaan sa kusina. Pero kung ganda ang pag-uusapan, walang nagbago. Maganda pa rin to. Kamusta ka na, William? I'm good. Ikaw na ba talaga yan, Carmela? Oo, ako nga ito. Medyo lumaki lang but still pretty pa rin naman. Sabay tawa ng mahina. Niyaya niyang maglakad-lakad si Carmela na malugod naman itong pinaunlakan. Naupo sila sa gilid ng pool. Sinulya pa niya si Carmela. Tahimik lang itong nakaupo sa tabi niya. Anong nangyari? Bakit lumaki ka ng ganyan? I don't know. Siguro dahil nahihilig ako ngayon sa pagkain. Bakit? Hindi ba bagay sa akin ang maging mataba? Ha? Bagay naman. Maybe. Sanay lang ako na payat ka. Saka ang ine-expect ko ay ano? Na sexy ako katulad ng ibang mga kababaihan na alagang-alaga ang mga katawan. Parang gano'n na nga. Napapakamot ulo niyang sagot. Sa paglipas ng panahon, maraming nagbabago. Parang ikaw. Balita ko, marami kang naging girlfriend sa US, pero ni isa wala kang sineryoso. Bakit nga ba? Maybe wala sa kanilang hinahanap ko sa isang babae. O baka hindi pa panahon para ma-inlove ako. Lalo na ngayon na mayor na ako at kailangan ng mga tao ang tulong ko para mapaganda lalo ang bayang ito. Makalipas ang 2 araw mula ng opisyal na idineklara ang pagkapanalo niya bilang mayor ng bayan ng San Antonio, agad na sumabok sa trabaho si William. Wala siyang balak na magpahinga o magpakampante sa isip niya. Ang tiwala ng taong bayan ay hindi premyo, kung hindi pananagutan. Maaga pa lang ay nasa munisipyo na siya. Simple lang ang kanyang suot. Long sleeves na nakatupi ang manggas at slacks. Walang arte, walang yabang. Ganon niya gustong makita ng mga tawang kanilang mayor. Handang magtrabaho, hindi lang mag-utos. Ang una niyang proyekto ay ang matagal nang ipinangakong road rehabilitation sa mga liblib na barangay. Taon nang hinaing ng mga residente ang mga sirang kalsada. Hirap kasi ang mga magsasaka sa pagbiyahe ng ani. At delikado pa tuwing tag-ulan. Mayor, sure na po ba kayo na uunahin natin to? Tanong ng municipal engineer habang nakalatag ang mga plano sa mesa. Malaki pong kakailanganing budget. Tumango si William ng walang pag-aalinlangan. Yes, this is non-negotiable. Kung gusto nating umunlad ang bayan, dapat maayos ang daan. Hindi pwedeng puro sentro lang ang inuuna. Nagkatinginan ng mga nasa paligid. May paghanga, may pagkagulat. Sanay kasing karamihan sa mga pangakong hanggang salita lang. Ngunit kay William, malinaw ang direksyon. At hindi nagtagal, ramdam agad ang pagbabago. Araw-araw ay may mga bumabati sa kanya sa munisipyo, sa palengke, maging sa simbahan. Mga matatandang napapangiti, mga magulang na nagpapasalamat, mga kabataang humahanga. Mayor, ang bilis po ninyong kumilos, sabi ng isang tindera sa palengke habang inaabot sa kanyang sukle. Ngayon lang po kami naka-experience ng ganitong leader. Trabaho ko po yun, at pangako, hindi ko kayo bibiguin. Dahil sa maayos niyang pamamalakad, lalong dumami ang humahanga sa kanya. Hindi lang sa kanyang kakayahan, kung hindi pati na rin sa kanyang personalidad. Guwapo, matalino, desente at walang bahid ng eskandalo. At dahil doon, iisa ang tanong na paulit-ulit niyang naririnig. Mayor, kailan ka ba mag-aasawa? Una niyang narinig yun mula sa isang matandang konsehal habang nagkakape sila sa opisina. Mayor, sa ganda ng takbo ng pamamalakad mo kulang na lang ang mayora. Biro nito. Natawa naman si William. Sa tamang panahon po, sagot niya gaya ng lagi. Ngunit hindi rin nagtatapos ang usapan. Maging sa hapagkainan sa Rancho Gutierrez, ay hindi siya nakakaligtas sa usapang yon. Isang gabi, tahimik silang kumakain nang biglang magsalita ang ina niyang si Doña Isabel. William,
Paninimula nito habang dahan-dahang hinihiwa ang steak. Hindi ka na bumabata. Napatingin si William sa kanya. Ma, please, wag ngayon. Anak, mayor ka na. Singit ng ama niyang si Don Rafael. May posisyon ka na, may pangalan. Natural lang na isipin ng mga tao kung kailan ka magtatayo ng sariling pamilya. Huminga siya ng malalim. Alam ko pa, pero hindi ba pwedeng mag-focus na muna ako sa trabaho? Tama ng trabaho, giit ng ina niya. Hindi habang buhay nandyan kami ng papa mo. Gusto naming makita kang settled. Natahimik si William sandali. Hindi dahil wala siyang sagot kung hindi dahil ayaw niyang makasakit. Alam niyang nagmumula sa pagmamahal ang pangungulit ng mga magulang. I'm not against marriage. Wika niya sa kalmadong tono. Pero ayokong magpakasal dahil lang sa pressure. Gusto ko ho, ready ako. Gusto ko, tama. Nagkatinginan ng mag-asawa. May gusto ka na bang babae? Diretsahang tanong ni Doña Isabel. Wala pa, sagot niya sa huli. Masayang-masaya si Carmela sa tuwing naririnig ang pangalan ni William Gutierrez. Lalo na ngayon na sinasabayan yun ng papuri at paghanga ng buong bayan ng San Antonio. Saan man siya magpunta, sa palengke, sa simbahan, o kahit sa simpleng pagtitipon ng mga kakilala. Iisang bukang bibig ng mga tao, ang bagong mayor na mahusay, masipag, at may malasakit sa nasasakupan. Sa tuwing maririnig ang mga salitang yon, palihim na napapangiti si Carmela. Ganun talaga siya. Ganun talaga ang bulong ng puso niya, mula noon hanggang ngayon. Magkaibigan ng pamilyang Gutierrez at ang pamilya nila Carmela. Kapwa may-ari ng malalawak na lupain at ransyo. Hindi man kasing lawak ng Rancho Gutierrez ang ransyo nila, sapat na yon para masabing komportable ang buhay nila. Sabi ko sa'yo, Carmele, Ani Mary na may pilyang ngiti. Ibang klase talaga si Mayor William. Ang gwapo na, ang bait pa. Diyos ko, kung pwede lang ipapapila ko na lahat ng babae dito sa San Antonio. OA ka naman, Mary. OA agad? Oy, lahat nga ng babae sa palengke, pati mga dalagat byuda. May poster na yata ni William sa utak. O ikaw, kamusta? Proud ka ba sa kanya? Agad na tumango si Carmela. Hindi niya napigilang mamulang pisngi. Siyempre naman, hindi bilang mayor, kung hindi bilang tao. Deserve niya yung lahat ng papuri. Ay naku, tingnan mo yan. Iba na yung ngiti mo. Huwag mo nang itanggi. Mahal mo si William, no? Biglang uminit ang mukha ni Carmela. Mabilis niyang iniiwas ang tingin at nagkunwaring inabala ang sarili sa pag-iikot ng baso sa kamay niya. Mary naman. Anong Mary naman? Simula pagkabata pa lang, obvious na obvious ka na. Ikaw yung batang umiiyak kapag hindi ka pinapansin ni William. Hindi Mahinang depensa ni Carmela. Ngunit halatang wala na itong laban. Come on, I've known you forever. Hanggang ngayon hindi ka pa rin nagkaka-boyfriend. Don't tell me wala kang dahilan. Tumahimik si Carmela. Sa loob-loob niya, matagal na niyang alam ang sagot. Hindi lang niya kayang sabihin ng malakas. Papaano niyang ipaliliwanag na mula pagkabata, si William na ang pangarap niya. Na sa bawat lalaking nagpaparamdam sa kanya noon, palagi niyang kinukumpara kay William at palaging may kulang. Aminado ako. Marahang sambit ni Carmela matapos ang ilang sandali. Gusto ko si William, noon pa. Hanggang ngayon. Ayan! Sa wakas umamin ka rin. Mabilis na tinapik ni Carmela ang braso nito. Huwag kang maingay. Wala namang saysay kahit aminin ko. Hindi naman niya ako gusto lalo na ngayon Ang taba-taba ko na. Hindi ka sure. Mayor na siya ngayon. Malay mo, kailangan na rin niya ng asawa. Muling namula si Carmela. Sa isip niya, ilang beses na niyang pinangarap ang araw na yun. Ang araw na tatawagin siyang Mrs. Gutierrez. Hindi naman dahil sa posisyon ni William. Hindi rin dahil sa yaman o kapangyarihan. Kung hindi dahil mahal siya ni William. Ngunit kasabay ng pangarap ay ang takot. Takot na baka hanggang pangarap na lang yon. Takot na baka para kay William, isa lang siyang kaibigan.
O mas masakit, isang kababatang hindi kailanman magiging babae sa paningin nito. Hindi ganun kadali. Maraming babae ang may gusto sa kanya. Mas magaganda, mas sexy, mas bagay sa isang mayor. Carmela, stop underestimating yourself. You're beautiful in your own way. Ngumiti si Carmela, ngunit may lungkot ang ngiting yon. Alam niyang sinasabi ng kaibigan, ngunit alam din niyang katotohanang iba ang pamantayan ng mundo. Lalo na para sa isang lalaking katulad ni William. Gayunpaman, sa kabila ng lahat ng pagdududa, may isang bagay na hindi nagbabago. Minahal niya si William noon. Minamahal niya si William ngayon. At sa puso niya, ito pa rin ang tanging lalaking gusto niyang makasama habang buhay. Kung darating man ang araw, sana akong piliin niya. Kahit minsan, kahit subukan lang niya akong mahalin. Isang hapon, nagulat si Carmela nang ipaalam ng kasambahay na may bisita. Ang mag-asawang Gutierrez. Agad siyang tumayo, bahagyang inayos ang suot na bestida. Ramdam niyang kakaibang kapasdikit. Hindi niya maipaliwanag kung bakit. Sanay naman siyang makita ang mga magulang ni William. Matagal na silang magkakilala. Halos pamilya na rin ang turingan ng dalawang angkan. Pagpasok niya sa sala, agad siyang binati ng mag-asawang Gutierrez. Na malugod naman niyang tinanggap sabay binati ng pabalik ang mag-asawa. Matagal ka na naming gustong makausap. Paninimula ng papa ni William. Actually, we've been thinking about this for a long time. Tungkol po saan? Nagkatinginan ng mag-asawa bago muling tumingin sa kanya. May ngiti sa labi na hindi niya mahulaan kung para saan yun. Carmela, iha, alam mo bang malaki ang respeto at pagmamahal namin sa'yo? Simula bata ka pa lang. We've seen how kind, responsible, and sincere you are. Ay salamat po, tito. At dahil doon, naniniwala kaming ikaw ang babaeng nababagay para sa anak namin. Po? Halos pabulong niyang sabi. Yes, iha, ikaw ang napipisil naming maging asawa ni William. Nakangiting sabi ng mama ni William. Nanlaki ang mga mata ni Carmela, hindi makapaniwala. Ilang segundo siyang hindi nakapagsalita. Kung may salamin lang sa harap niya, nakikita niyang namumula na ang buong mukha niya. Asawa ho? Ni William? Ulit niya, parang kailangang marinig muli ang sariling boses. Yes, iha. Alam naman naming busy si William ngayon bilang mayor. Pero darating ang panahon na kailangan din niyang bumuo ng sarili niyang pamilya. At bilang mga magulang niya, gusto naming makasama niya ang babaeng napagkakatiwalaan namin. Tura naman ang mama ni William. Napayuko si Carmela. Sa loob-loob niya, parang nananaginip siya. Ilang taon na niyang iniingatan ng damdamin para kay William. At ngayon, heto, parang ibinibigay sa kanya ng tadhana ang matagal na niyang ipinagdarasal. Ngunit kasabay ng tuwa ay ang takot. Pero, alam po ba to ni William? Maingat niyang tanong. Sa ngayon hindi pa. Gusto muna naming malaman kung ano magiging reaksyon mo. Ayaw naming ipilit ang isang bagay kung hindi ka handa. Huminga ng malalim si Carmela. Handa ba siya? Kung puso lang ang pag-uusapan, matagal na. Pero ang realidad, ang responsibilidad, ang pagiging asawa ng isang mayor. Hindi ko po alam ang sasabihin. Malaki pong respeto ko kay William at sa inyo, tita. Pero baka hindi niya ako gusto. Tingnan niyo naman ho ang itsura ko. Everything starts somewhere, iha. Hindi naman minamadali. Gusto lang naming malaman na open ka sa ideya namin. Ani ng ginang. Mahal ko po si William. Bigla niyang nasabi, bago pa man niya mapigilan ang sarili. Nanlaki ang mga mata ng mag-asawa hindi dahil sa gulat, kung hindi dahil sa tuwa. I mean, mabilis na dagdag ni Carmela. Nanginginig ang boses. Bilang kaibigan po, pero naiintindihan ko rin po na baka ibang hanap niya. Lumapit ang Donnie at marahang hinawakan ang kamay ni Carmela. Carmela, thank you for being honest. Hindi nga kami nagkakamali sa'yo. Kahit nakaalis ng mag-asawang Gutierrez,
Nanatili pa ring nakaupo si Carmela sa sofa. Tila ba na blanko ang isip niya. Oo, masaya siya pero alam naman niyang malabong mangyari na maging mag-asawa sila. Imposibleng magustuhan siya ng isang William Gutierrez. Siguro kung maganda't sexy, baka. Pero sa katawan niya, baka ngayon pa lang masuka na ito sa kanya. Kinagabihan, dumating ang mga magulang ni Carmela sa rancho. Narinig niya ang tunog ng sasakyan sa labas at agad siyang bumaba ng hagdan. Samantala, sa bahay ng mga Gutierrez, habang abala si William sa pagbabasa ng ilang dokumentong kailangan niyang pirmahan, biglang may kumatok, si Manang Salinto. Mayor, ipinapatawag po kayo ng mama at papa mo sa study room. May mahalaga raw kayong pag-uusapan. Napakunot noo si William. Hindi karaniwang ipatawag siya ng mga magulang sa ganung oras, lalo na't alam na mga itong pagod siya buong araw sa munisipyo. Gayunman, tumango siya't agad na tumayo. Sige Manang Saling, pakisabi pababa na ako. Pagpasok sa study room, agad niyang nakita ang mga magulang na magkatabing nakaupo sa mahabang sofa. Parehong seryoso ang mga mukha. Ma, pa, you said you wanted to talk? Umupo ka muna anak. Mahinahong sabi ng kanyang mama habang tinuturo ang bakanting upuan sa tapat nila. Sumunod si William. Bagamat hindi niya mapigilan ang sariling mapailing ng bahagya. Ano kayang problema? Tanong niya sa isip. Wala naman siyang maalalang malaking pagkukulang sa mga nakaraang araw. Nagkatinginan muna ang mag-asawa bago nagsalita ang ama niya. William anak, paninimula ng ama. Ilang taon ka na ba? Napabuntong hininga si William. Papa naman, alam niyo naman pong edad ko, 36. Exactly, 36 ka na. Mayor ka na ng San Antonio. Stable ang buhay mo. Maayos ang pangalan mo sa bayan. Pero may isang bagay na kulang. Napakunot ang noo ni William. At ano naman po yun? Asawa! Sabat ng ina. Iho, matagal ka na naming pinagsasabihan. Palagi mong sinasabi na sa tamang panahon. Pero, kailan nga ba talagang tamang panahon na yon? Napahawak si William sa sentido niya. Here we go again. Bulong niya sa isip. Ilang beses na rin nilang napag-usapan to pero palagi niyang naiiwasan ng seryosong usapan. Ma, pa, I told you, hindi pa po ako ready. Marami pa akong kailangang asikasuhin. Ang bayan, ang trabaho. Hindi ka na bumabata, William. Putol ng ama niya. At hindi rin namin sinasabing pababayaan mong tungkulin mo bilang mayor. Ang sinasabi namin kailangan mo ng katuwang sa buhay. May napili na kami para sa'yo. Biglang sabi ng ina na ikinalaki ng mga mata ni William. Ano? May napili na kayo? Ulit niya. Hindi sigurado kung tama bang narinig. Oo, sagot ng ama niya. Isang babae na sa tingin namin bagay na bagay sa'yo. Galing sa mabuting pamilya. Kilala na namin. At higit sa lahat, kilala mo rin siya. Doon biglang bumilis ang tibok ng puso ni William. Kilala niya. Maraming pangalan ang pumasok sa isip niya. Pero wala ni isa ang tila may saysay. Sino po? Mahinahon niyang tanong. Sandaling katahimikan ang bumalot sa silid bago tuluyang nagsalita ang ina niya. Si Carmela. What? Napalakas ang boses niya bago niya namalayang nakatayo na pala siya. Carmela? As in Carmela? Carmela Alcantara? Oo, mariing sagot ng ama. Si Carmela Alcantara nga. Ang kababata mo anak. Nanlaki ang mga mata ni William para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Hindi niya inaasahan ni sa pinakamasidhing imahinasyon na maririnig ang pangalan yun sa kontekstong yun. Pa, ma, you can't be serious. Carmela she's my childhood friend. Kilala ko na siya mula pagkabata. That's ridiculous. Hindi yun ridiculous? Depensa ng ina. Lumaki siyang maayos, decent at may mabuting puso. Nakita namin kung paano kanyang tinitingala kahit noon pa man. Napailing si William. Sunod-sunod ang kanyang pagbuntong hininga.
Pilit hinahabol ang sarili para kumalma. Calm down, William. Don't lose your temper. Ma, pa. Mas mababa na ang tono, pero ramdam ang diin. Hindi pwedeng basta-basta lang akong ipakasal. This is my life. Hindi ako pwedeng pilitin. Hindi ka namin pinipilit, sabi ng ama niya. Bagamat hindi rin makakaila ang otoridad sa boses nito. Pinapayuhan ka namin. At sa totoo lang, ito ang desisyon na sa tingin namin ay makakabuti para sa'yo. Huminga ng malalim si William. Pero hindi ko siya mahal. Diretsyahan ang mga salitang yon. Walang paligoy-ligoy. Saglit na napatigil ang mag-asawa. Hindi lahat ng pag-aasawa nagsisimula sa pag-ibig. Sagot ng ama. Minsan, ang pag-ibig sumusunod na lang. Pero papa, hindi na tayo nasa lumang panahon. Mariing sagot ni William. Hindi ako papayag sa arranged marriage. I respect Carmela, pero that's it. Respeto lang. William, mahinahong tawag ng ina. Subukan mo munang buksan ang isip mo. Kilalanin mo siya bilang babae, hindi bilang isang kaibigan. I'm sorry, Mama. I really am. Pero hindi ko kayang gawin yun. Ayokong paasahin si Carmela kung alam kong hindi ko siya kayang mahalin. Tumayo siya ng tuluyan. Diretso ang tindig. Malinaw ang desisyon at buo ang loob. Mariin po akong tumututol sa gusto nyo. Dagdag niya. Hindi po ako magpapakasal dahil lang sa gusto ng iba. Kahit pa kayo na mga magulang ko. Magandang araw mga viewers! Ang kwentong ito ay hatid ng Love Series TV. Salamat sa pakikinig! Paglabas ni William ng study room, tila may mabigat na batong nakapatong sa dibdib niya. Isinara niyang pinto ng marahan ngunit sa loob-loob niya, gusto niyang isigaw ang lahat ng salitang hindi niya masabi kanina. Nawala na siya ng ganang ituloy ang mga papeles na kanina pa niyang inaasikaso. Mga proposals, budget plans. Sa unang pagkakataon mula nang manalo siya, pakiramdam niya'y pagod na siya. Hindi sa katawan kung hindi sa isip. Kinuha ni William ang cellphone at tinawagan ng best friend na si Alex. Kailangan niya ng kausap. Kailangan niyang mailabas ang problemang kinakaharap. Are you busy? Agad niyang sabi pagkasagot nito ng tawag niya. Depende. Pabirong sagot ng kaibigan. Kung mayor stuff yan, pas muna ako. Hindi, I need a drink. Now. Seryoso yung turan. Say no more, nandito lang ako sa kondo. Bring yourself, ako na bahala sa alak. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si William. Kinuha niyang susi ng sasakyan at agad na umalis ang bahay. Iniwan muna ang responsibilidad na kanina lang ay buong pagmamalaki niyang niyayakap. Sa biyahe papunta sa kondo ni Alex, paulit-ulit na bumabalik sa isip ang pangalan na hindi niya inaasahang maririnig mula sa bibig ng mga magulang niyang si Carmela. Pagdating sa kondo, agad siyang pinagbuksan ni Alex. Maya-maya'y nagbubukas ito ng bote ng whiskey. May nakahanda na ring yelo sa mesa. Bro, you look like hell, sabi ni Alex habang sinasalinan siya ng baso. Pakiramdam ko rin, sagot ni William, sabay upo sa couch. Hindi na siya nagpatumpik-tumpik at tinungga niya agad ang laman ng baso. Dahilan para mapapikit siyang saglit sa tapang ng alak. Oh, slow down. Tawa ni Alex. Mukhang malala to ah. So, what happened? Gusto na nilang mag-asawa ko. Diretsyong sabi niya. Shocking. Sarkastikong sagot ni Alex. You're the town's most eligible bachelor. Anong bago ron? Nagulat ako kasi may napili na raw sila. Dagdag ni William. Mas mababa ang boses. Biglang tumigil si Alex sa paghalo ng yelo. Wait, what? As in arranged? Tumango si William at muling uminom. Yes. And you know what's worse? Ano? Sabik na tanong ng kaibigan. Si Carmela Alcantara. Sa mismong pagbanggit niya ng pangalan, ay napatawa ng malakas si Alex. Halos mabilaukan pa sa iniinom nitong beer. Carmela? As in Carmela, your childhood shadow? The girl na palaging sumusunod sa'yo dati? Don't laugh. Seryosong sabi ni William. Ngunit halatang inis.
Hindi to funny. Sorry bro. Pigil tawang sagot ni Alex. Pero kasi, hindi ko naman ine-expect. I mean, I always knew may crush siya sa'yo, di ba? But you? Being forced to marry her? Well, that's something. Napabuntong hininga si William at napasandal sa couch. Exactly. Wala akong nararamdaman para sa kanya. Mabait siya, yes. Close ang pamilya namin, yes. But marriage? That's a big step. Did you tell your parents? Mariin akong tumutol. I told them hindi pa ako ready. May responsibilities ako bilang mayor. At hindi ako pwedeng magpakasal dahil lang may gusto sila. Classic Don Rafael and Doña Isabel, sabi ni Alex. Traditional hanggang dulo. Hindi ko alam ang gagawin ko. Ayoko namang saktan si Carmela pero ayokong magsinungaling sa sarili ko. Look bro, hindi mo kasalanan kung wala ka namang feelings. Mas masakit kung pipilitin mong sarili mo. Pero alam mo rin naman na hindi ka basta-bastang makakatakas sa pressure ng parents mo. I know, and that's what scares me. Muli silang uminom ng sabay. Tila ba umaasang mawawala ang bigat ng isip sa bawat lagok ng alak. Ngunit kahit ilang baso pang maubos, malinaw pa rin sa isip ni William ang isang bagay. Ang pangalang Carmela, hindi na basta mawawala sa buhay niya. Madaling araw na nang makauwi ng bahay si William. Tahimik ang buong mansyon. Tanging ilaw sa garahe ang nakabukas. Hindi na siya nag-abala pang magbihis. Diretso na siyang nahiga sa kama, umaasang makakatulog agad. Kinabukasan bago pumasok sa munisipyo, sinadya niyang lumiko patungo sa bahay ng mga Alcantara. Ang tahanan ng babaeng ngayon ay nasa gitna ng isang desisyong hindi niya hinihingi. Binuksan ng kasambahay ang malaking gate at agad siyang nakilala. Mayor! Kayo po pala eh. Magandang umaga po. Magandang umaga rin po. Nandito po ba si Carmela? Opo, Mayor. Nasa sala po siya. Saglit lang po tatawagin ko si Ma'am Carmela. Thank you. Hindi nagtagal at lumabas si Carmela. Nakasuot ito ng pulang bestida. Ang buhok ay bahagyang basa pa. Marahil katatapos lang maligo. Napangiti ito nang makita siya. Ngiting puno ng hiya at pananabik na matagal na niyang nakikita sa mga mata nito. Good morning. Hindi ko inaasahang dadaan ka. Good morning din, Carmela. I hope I'm not interrupting anything. Hindi naman. Maupo ka. Malugod siyang pinaupo ni Carmela sa upuan. Tahimik ang paligid. Tanging mahinang tiktak ng orasan ang maririnig. Ilang sandali silang nagkatitigan. Kapwa tila nag-iipon ng lakas ng loob. Si William ang unang nagsalita. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy. I came here because I need to be honest with you. Napansin niyang bahagyang pag-igting ng balikat ni Carmela. Ngunit nanatili itong kalmado. Okay, I'm listening. Alam ko naman na kinausap ka ng parents ko. At alam ko rin kung anong sinabi nila sa'yo. Hindi sumagot si Carmela ngunit bahagya itong nagbaba ng tingin. Carmela, pagpapatuloy niya, mas mahinahon ang tono. I respect you. Malaki ang respeto ko sa iyo at sa pamilya mo. You're kind, you're sincere, and you don't deserve to be led on. Hindi ako handang magpakasal, lalo na sa ganitong paraan. Doon niya nakitang lungkot na dahang-dahang sumilay sa mga mata ni Carmela. Hindi to umiyak, hindi rin nagsalita agad. Ngunit ang dating liwanag sa mukha nito ay tila unti-unting naglaho. Para bang may bagay na tahimik na nabasag sa loob nito. Ganun ba? Salamat naging honest ka. Actually, expected ko naman na ito ang mangyayari. I'm sorry. Ayokong masaktan ka. I never wanted this to be complicated. Hindi mo kasalanan, William. Alam ko naman eh. Matagal ko nang alam. Alam mo ang alin? Na hindi mo ako tinitingnan the way I look at you. Sagot nito. May bahid ng pait ngunit mahinahon pa rin. Simula pa noon, I guess, umasa lang ako. Mas pinili ako ng parents mo. I wish things were different, but I can't force my feelings. I don't want to lie to you. Ngunit si Carmela, bagamat may luha nang namumuo sa gilid ng mga mata. I appreciate that. Mas masakit nga kung pinatagal mo pa eh. I won't pretend na hindi ako nasaktan.
Pero I'll be okay. Sanay na ako. Mas lalo siyang nakaramdam ng guilt. If there's anything I can do. Wala. Enough na yung sinabi mo yung totoo. That's more than I expected. Maya-maya ay tumayo na si William at nagpaalam na kay Carmela. I should go. May meeting pa ako sa munisipyo. Good luck, Mayor. Paglabas niya ng bahay ng mga Alcantara, muling huminga ng malalim si William. Sa isip niya, ginawa niyang karapat-dapat. Sa mga sumunod na araw, ibinuhos niya sa trabaho ang lahat ng oras. Maaga siyang pumapasok sa munisipyo. Gabi na ako umuwi ng bahay. Sunod-sunod ang mga meetings, proyekto, at inspeksyon sa mga barangay. Ngunit tila may sariling planong tadhana. Makaraan ng 3 araw, isang tawag ang gumimbal sa tahimik niyang araw. Nasa kalagitnaan siya ng pagpirma ng mga dokumento nang pumasok ang sekretarya niya. Seryoso ang mukha nito. Mayor, tumawag pong papa niyo. Inatake raw sa puso ang mama niyo. Nanlaki ang mga mata ni William. Hindi na niya natapos pakinggan ang iba pang sinasabi ng sekretarya. Tumayo siya agad. Kinuha ang susi ng sasakyan. Halos tumakbo palabas ng opisina. Pagdating ng ospital, sinalubong siya ng katahimikan. Isang katahimikang nakakatakot kesa ingay. Nasa isang kwarto ang ina. Nakahiga. May nakakabit na mga tubot dextrose. Nasa tabi nito ang ama. Hawak ang kamay ng asawa. Halatang pilit pinakakalma ang sarili. Mama. Dahan-dahang iminulat ni Doña Isabel ang mga mata. Nang makitang anak, bahagya itong ngumiti kahit halatang nanghihina. Andito ka na pala, iho. Umupo si William sa tabi ng kama at marahang hinawakan ang kamay ng ina. Kamusta ang pakiramdam mo, mama? Medyo maayos na ako. Maya-maya'y pumasok ang doktor at ipinaliwanag ang kalagayan ng ina. Nakaligtas to sa atake. Ngunit kailangang magpahinga ng husto. Mahigpit na ipinagbabawal ang stress, kahit anong matinding emosyon o pag-aalala. Kinahapunan, matapos makapagpahinga ni Doña Isabel, pinakausapan siya nitong manatili muna sa kwarto. Lumabas si Don Rafael, iniwan silang mag-ina sa loob. William? Mahinang tawag ng ina. Yes, ma. Alam kong kinausap mo si Carmela. Ma, alam ko natutul ka sa gusto namin ng papa mo. Pero iyon ang makakabuti sa'yo. Ayoko pong magsinungaling sa inyo. Ayokong itali ang sarili ko sa isang desisyon na hindi buo ang loob ko. Anak, hindi ko alam kung hanggang kailan pa ako o kung magtatagal pa ba ako sa mundong ito. Mama, please, huwag mo namang sabihin yan. Hindi kita pine-pressure. Carmel is a good woman. Mahal ka niya. And she'll take care of you and this family. Huminga ng malalim si William. Ramdam niyang unti-unting nauubos ang lakas ng kanyang paninindigan. Pero mama, hindi ko siya mahal. Love can grow. Hindi lahat ng pagmamahal nagsisimula sa kilig. Minsan nagsisimula ito sa respeto at responsibilidad. Napapikit si William. Sa isip niya, gusto niyang tumanggi. Gusto niyang sumigaw na hindi sapat ang respeto para sa isang kasal. Please, William, pagbigyan mo naman ako. Ito lang ang hinihiling ko. Kinagabihan, halos hindi dalawin ng antok si William. Nakahiga lang sa kama, nakatitig sa kisame, habang paulit-ulit na bumabalik sa isip ang mga pangyayari nitong mga nakaraang araw. Sa buong magdamag, pilit niyang tinitimbang ang lahat. Ang sarili niyang kaligayahan laban sa kalusugan ng kanyang ina. Ang sariling prinsipyo laban sa kapayapaan ng pamilya. Alam niyang anuman ang piliin niya may masasaktan at sa pagkakataong yun, mas pinili niyang siya na lamang ang masaktan. Pagsapit ng madaling araw, saka lamang siya nakatulog. Ngunit saglit lang, maaga siyang nagising kinabukasan. Mabigat ang pakiramdam. Tila may nakadagan sa kanyang dibdib. Tumayo siya't naghilamos at sinikap ayusin ang sarili. Kahit ang totoo, magulo pa rin ang kanyang isip. Sa dining area, nadatnan niya ang mga magulang. Nasa wheelchair ang kanyang ina. May kumot na nakapatong sa tuhod
habang si Don Rafael nasa tabi nito, maingat at mapagmatsyag. Tinanggap niya ang kapalarang inihain sa kanya. Hindi niya alam kung anong naghihintay sa hinaharap. Hindi niya alam kung anong klaseng buhay ang mabubuo sa desisyong yon. Ang alam lang niya, sa sandaling yon, nagawa niyang protektahan ang taong pinakamahalaga sa kanya, kahit kapalit nito ang sarili niyang kaligayahan. Kalalabas lamang ni Carmela sa kanyang kwarto nang masalubong niyang kanyang ina sa may pasilyo. Napahinto siya sa paglalakad nang mapansin ang kakaibang ngiti nito. Hindi iyon ang karaniwang ngiting nakikita niya tuwing umaga. May halong pananabik at tuwa na agad nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. "Ma, bakit parang saya niyo po?" "May imbitasyon tayo, anak," sabi nito. Halatang hindi maitago ang excitement. "Inaanyayahan tayo ng pamilya Gutierrez for lunch. May mahalaga raw silang sasabihin sa atin?" Ngayon po?" "Oo anak, bago mag-alas 12. Kaya't mag-ayos ka na, Carmela. Ayokong mahuli tayo." Tumango lamang siya't pilit na ngumiti. Pero sa loob-loob, parang may kung anong bumigat. Hindi niya alam kung bakit bigla siyang kinabahan. May bahagi sa kanya na masaya. Sino ba naman siya para hindi matuwa sa paanyaya ng pamilyang matagal na nilang kaibigan? Pero may isa ring bahaging nag-aalala, lalo na't sariwa pa sa isip niya ang mga huling nangyari. Pagbalik sa kwarto, naupo siya sa gilid ng kama at napabuntong hininga. "Calm down, Carmela," paalala niya sa sarili. "Lunch lang to, nothing more." Ngunit kahit anong pilit niyang pakalmahin ng sarili, hindi maikakaila ang kakaibang kaba sa kanyang dibdib. Mabilis siyang nag-ayos. Isang kulay pink na dress ang napili niyang isuot. Inayos ang buhok. Sapat lang ang ayos para maging presentable. Bago magtanghali, umalis na sila patungong mansyon ng mga Gutierrez. Tahimik lang ang biyahe. Ngunit ramdam ni Carmela ang saya ng kanyang mga magulang. Paminsan-minsan, nagpapalitan ng mga ito ng tingin na para bang may alam silang hindi pa sinasabi sa kanya. Pagdating nila sa mansyon, agad silang sinalubong ng mga tauhan. Pagpasok pa lamang sa loob ay bumungad ng maaliwalas na sala. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Punong-puno ng mga pagkain ng mahabang mesa, iba't ibang putahe, mga lutong Pinoy at imported na mga pagkain. Lumapit si Doña Isabel na may dalang mainit na ngiti. "Welcome! Salamat at pinagbigyan yung imbitasyon namin." "Of course!" sagot ng ina ni Carmela. "Mukhang napaka-special naman ang lunch na ito." Nagkatinginan sandali sila Doña Isabel at Don Rafael na para bang may lihim na kasunduan. "Special talaga, kaya nga namin kayo inimbitahan." Tahimik na naupo si Carmela sa upuan. Maingat ang bawat galaw. Sa kabilang dulo ng mesa, doon niya nakita si William. Nang magtama ang kanilang mga mata, bahagya itong tumango bilang pagbate. Gumanti siya ng isang matamis na ngiti, kahit ramdam niyang uminit ang kanyang pisngi. "Masarap ba ang pagkain, Carmela?" tanong ni Doña Isabel. "Opo, tita, masarap." Magalang niyang sagot. Ngumiti ang ginang, pero may kakaibang ningning sa mga mata. "Mabuti naman, gusto naming maging komportable ka dito." Matapos ang masaganang tanghalian, niyaya ng mag-asawang Gutierrez ang pamilyang Alcantara sa living room. Sumunod si Carmela na tila may mabigat na hakbang, kasabay ng mabilis na tibok ng puso. Kasama rin nila si William na tahimik lang na nakasunod. Pagkaupo pa lamang nilang lahat, ay agad nang nagsalita si Don Rafael Gutierrez. Diretso ang boses nito, walang paligoy-ligoy. "Gusto naming ipaalam sa inyo na pumapayag na si William. Pumapayag ng ikaw, Carmela, ang maging asawa niya." Hindi alam ni Carmela kung anong mararamdaman, kung maglulupas sa iba sa tuwa o malulungkot. Nang tingnan ni Carmela si William, tahimik lang itong nakasandal. Pangarap niyang maging asawa nito, ang makasama ito habang buhay. Masaya siyang matutupad ang pangarap niya kahit hindi siya mahal ni William. "Gusto namin ni Rafael na maikasal kayo sa lalong madaling panahon. Agree ba kayo, mga balae?" Ngumiti ang mag-asawang Alcantara sabay sabing, "Oo naman,
agree kami sa inyo, na ikinangiti ng mga ito. Matapos ang opisyal na anunsyo ng mag-asawang Gutierrez, pasimpleng tumayo si William at lumapit kay Carmela. Carmela, pwede ba tayong mag-usap kahit sandali sa may terrace? May mahalaga lang akong sasabihin sa'yo. Bahagyang nagulat si Carmela pero tumango pa rin. Tumayo at sinundan si William palabas ng living room. Ramdam ang mga matang sumusunod sa kanila, lalo na ang masayang ngiti ng mga magulang. Pero pinili niyang wag lumingon. Sa bawat hakbang papunta sa terrace, lalong bumibilis ang tibok ng puso niya. Pagdating sa terrace, sinalubong sila ng malamig na hangin at tahimik na paligid. Tumigil si William malapit sa railings at huminga ng malalim bago humarap kay Carmela. I need to be honest with you. Pumayag ako sa gusto ng mga magulang ko, pero kailangang malinaw sa iyo kung anong papasukin natin. Tahimik lang na nakikinig si Carmela. Hinihintay ang susunod na sasabihin ni William. Kinakabahan siya, oo, at mukhang nahuhulaan niya na ang susunod nitong sasabihin. May rules at gusto kong malinaw ito from the start. Nanikip ang dibdib ni Carmela. Rules? Ulit ng isip niya, pero nanatili siyang tahimik. Una, sa papel lang tayo magiging mag-asawa. Sa harap lang ng mga magulang natin at ng taong bayan. Walang emosyon na dapat i-expect. This is an arrangement. Parang may kumurot sa puso ni Carmela, pero hindi pa rin siya umiimik. Pangalawa, hindi tayo magsasama sa iisang kama. Hindi natin gagawin ang ginagawa ng normal na mag-asawa. May boundaries. I want things to stay clear. Bahagyang napapikit si Carmela. Hindi niya inaasahan na ganito kasakit marinig ang mga salitang yon. Kahit pa sa alam niyang posible itong mangyari. Pangatlo, after 2 years, ipapaanal na natin ang kasal. Palalabasin natin na hindi tayo masaya, na nagkasundo tayong maghiwalay. Magkakaroon tayo ng kasulatan para malinaw kung saan tayo lulugar. Para walang gulo. Walang expectations. Dahan-dahang tumango si Carmela. Kahit pakiramdam niya, guguho na siya anumang sandali. Gusto niyang magsalita. Gusto niyang sabihin na nasasaktan siya. Na mahal niya si William. Na handa siyang maghintay pero alam niyang wala siyang karapatang humiling. Mahal niya si William. At minsan, sapat ng pagmamahal para tanggapin kahit ang kalahati lang ng isang pangarap. Okay. Mahina niyang sagot, halos pabulong. Pumapayag ako. Sigurado ka? Ngumiti si Carmela, isang ngiting pilit at may bahid ng lungkot. Oo, alam ko naman na hindi ito love marriage. At least malinaw tayo sa isa't isa. Hindi sinabi ni Carmela ang totoo na kahit masakit, handa siyang tiisin. Na kahit papel lang ang kasal para kay William, para sa kanya, isa itong panalangin na baka sakaling sa loob ng 2 taon, may magbago. Salamat sa pag-intindi. I promise, I'll be fair to you. Ngumiti lang si Carmela at tumango. Fair, ulit ng isip niya. Hindi niya alam kung sapat ba yun para sa isang pusong matagal nang nagmamahal. Hindi pa rin lubusang makapaniwala si William sa naging reaksyon ni Carmela. Inaasahan niyang pagtutol ngunit wala pa rin siyang narinig ni isa man doon. Sa halip, agad tong pumayag sa lahat ng rules na inilatag niya, na para bang matagal na itong inihahanda ang sarili sa ganoong klaseng kasunduan. Ganito ba talaga siya kabait? May konting konsensyang kumurot sa kanya, pero mabilis din niyang isinuntabi yon. Mas mabuti na siguro yon para walang drama, walang komplikasyon. Kinabukasan, ipinamalita na ng mag-asawang Gutierrez ang nalalapit nilang pag-iisang dibdib ni Carmela. Sa munisipyo, sa rancho, maging sa palengke at mga karatig barangay, yun na ang usap-usapan. Congratulations, Mayor! Bati ng isa sa mga empleyado niya. Kailan pong kasal? Tanong ng isa pa. Soon. Tipid niyang sagot. Masayang mga magulang niya lalo na si Doña Isabel. Kitang-kita sa mukha nito ang ginhawang matagal niyang hindi nakita simula nang atakihin to sa puso. Para kay William, sapat na yon para ipagpatuloy ang desisyong ginawa, kahit pa may kabigatan ng kapalit. Sa mga sumunod na araw, tuloy-tuloy ang paghahanda. Halos hindi na makagalaw si William sa dami ng inaasikaso sa munisipyo,
hanggang sa personal niyang buhay. Ngunit sa totoo lang, ang karamihan sa wedding preparations ay hawak ng kanyang mga magulang. Venue, bisita, handaan. Lahat yun ay parang isang engranding proyekto na kailangang maging perpekto sa mata ng bayan. 3 linggo lang ang lumipas, dumating na agad ang araw ng kasal. Buong bayan ng San Antonio ay tila naghahanda para sa okasyon. Maging ang mga karatig bayan, dumating din. Punong-puno ang simbahan, may media pang kasama. Hindi lang ito kasal, isa itong event na tinitingnan ng lahat. Nakatayo si William sa altar, suot ang mamahaling barong na espesyal na ipinatahi para sa kanya. Dama niya ang bigat ng mga matang nakatuon sa kanya. Sanay na siya sa atensyon pero ibang pakiramdam ngayon. Mas matalas, mas mapanuri. Nang bumukas ang pinto ng simbahan at pumasok si Carmela, bahagyang nag-ibang ihip ng hangin. Tahimik ang lahat hindi dahil sa paghanga, kung hindi dahil sa pagkukumpara. Ramdam ni William yon. Hindi niya kailangang lumingon para malaman ang iniisip ng ilan. Para bang naririnig niya mga bulong, ang mga matang nangungusap. Bakit siya? Mayor tapos isang matabalang palang magiging asawa? Sayang! Ang gwapo pa naman ni Mayor tapos isang lumba-lumba lang pala babagsak. Ang dami-daming magaganda riyan. Bakit naman si Carmela Alcantara pa? Napansin ni William ang ilang babaeng bisita. Mga dalagang kilala niyang dati ay hayagang nagpaparamdam sa kanya. May halong panghihinayang at pandalait ang mga tingin ng mga ito kay Carmela. Para bang sinasabi ng mga mata nila, bakit siyang napili mas bagay kami? Saglit siyang napasinghap. Hindi niya inaasahan na ganito kabigat sa pakiramdam. Hindi naman dahil sa kinahihiya niya si Carmela kung hindi dahil malinaw sa kanya kung gaano kalupit ang mundo. Lalo na sa mga hindi pumapasa sa pamantayan ng marami. Sa gitna ng seremonya, tumingin siya kay Carmela. Tahimik itong nakatayo sa tabi niya, hawak ang bouquet. Habang binibigkas nila ang kanilang mga sumpaan, mga salitang alam niyang para sa kanya ay formalidad lamang. Hindi niya maiwasang makaramdam ng kakaibang bigat. Sa unang pagkakataon naisip niya na marahil, mas matapang si Carmela kesa sa inaakala niya. Hindi sa lakas ng katawan, kung hindi sa tibay ng loob. Pagkatapos ng seremonya, umalingaw-ngaw ang masigabong palakpakan at hiyawan. Masaya ang lahat, or at least, ganun ang pinapakita nila. Ngunit sa likod ng mga ngitit pagbati, alam ni William na hindi mawawala mga bulong. Alam niyang simula pa lang yon. Habang naglalakad silang palabas ng simbahan bilang mag-asawa sa papel, malinaw sa isipan ni William ang isang bagay. Hindi magiging madali ang desisyong ginawa niya. At kahit pa may kasunduan sila ni Carmela, alam niyang ang mundong ginagalawan nila ay walang pakialam sa mga kasulatan, lalo na kung may panghuhusga na nakahandang ibato. Pagkalabas nila ng simbahan, dumiretso ang lahat sa mansyon ng mga Gutierrez, kung saan gaganapin ang engrandeng resepsyon. Halos hindi na makilala ni William ang sariling bakurang puno ng ilaw, dekorasyon, at mga taong masayang nag-uusap, nagtatawanan at nagdiriwang. Kung hindi lang dahil sa pagod at bigat ng isip, marahil mas ma-appreciate pa niyang lahat. Ngunit sa buong magdamag, pakiramdam ni William ay isa lamang siyang tauhan sa isang palabas na matagal nang isinulat ng iba. Ngumiti siya sa mga bisita, nakikipagkamay, tumatanggap ng pagbati. Congratulations, Mayor! Paulit-ulit niyang naririnig. Sa bawat ngiti at tango, pakiramdam niya, unti-unting nauubos ang lakas niya. Si Carmela naman ay tahimik lang sa tabi niya. Palaging nakangiti, perpektong ginagampanan ng papel bilang bagong asawa ng mayor. Wala ni isang reklamo, wala ni isang senyales ng pagod. Hindi na malaya ni William na madaling araw na pala nang magsimulang magpaalam ang mga bisita. Isa-isa nang namatay ang ilaw sa hardin. Unti-unting humupa ang ingay ng musika at tawanan. Pagod na pagod silang umakyat sa itaas. Ang kwarto ni William na ngayon ay kanila ng dalawa na. Mauna na akong mag-shower sa'yo, mahinang sabi ni Carmela. Halos hindi siya tinitingnan. Tumangulang si William. Sige. Habang naririnig ang agos ng tubig mula sa banyo, naupo siya sa gilid ng kama, napahawak sa batok, napapikit sandali. Ito na yon, bulong ng isip niya. Ito na ang umpisa ng buhay may asawa niya.
Hindi niya alam kung gaano katagal siyang nakaupo ron. Nakatulala hanggang sa bumukas ang pinto ng banyo. Lumabas si Carmela na nakabalot ang bathrobe, basa pang buhok. Hindi ito nagsalita. Hindi rin siya tiningnan na matagal. Dumiretso lang ito sa sofa sa gilid ng kama at tahimik na inayos ang isang unan. Doon lang siya tuluyang napalingon. Anong ginagawa mo? Hindi niya napigilang itanong. Bahagyang kunot ang noo. Dito ako matutulog. Mahinahon itong sagot habang inaayos ang pagkakalatag ng kumot sa sofa. Sa sofa? Tumango si Carmela. Saka siya sandaling tinignan. Isa to sa napag-usapan natin, hindi ba? Hindi tayo magtatabi. May punto si Carmela. Alam niyo ni William. Siya mismo ang naglatag ng rules. Malinaw, walang paligoy-ligoy. Ngunit iba pala kapag mismong nangyayari na. Hindi naman kailangang sa sofa ka. Malaki ang kama. Kasya tayong dalawa. Okay lang ako rito. Sige na. Wala nang nagawa si William. Tumayo siya at pumasok na lang sa banyo. Habang naliligo, pilit niyang iniunawa ang nararamdaman. Hindi niya maipaliwanag kung bakit may kung anong bumigat sa dibdib niya. Ito naman ang gusto niya, di ba? Distansya. Paglabas ng banyo, patay ng ilaw maliban sa lampshade sa tabi ng sofa. Nakahiga na si Carmela. Nakatagilid. Yakap ang unan. Tahimik lang siyang humiga sa kama. Ngunit hindi agad dinalaw ng antok si William. Nakatingin lang sa kisame. Nakikinig sa mahinang paghinga ni Carmela. Sa unang pagkakataon, malinaw niyang naramdaman ang distansyang siya mismong gumawa. Isang distansyang hindi lang pisikal kung hindi emosyonal. Ito naman ang napagkasunduan. Paalala niya sa sarili. Ganito dapat. Pero kahit paulit-ulit niyang sabihin yun, hindi niya maikakaila na may kung anong hindi mapakali sa loob niya. Hindi niya alam kung konsensya ba yun, awa, o isang damdaming ayaw pa niyang pangalanan. Sa sofa, nakadilatin si Carmela, hindi gumagalaw. Ngunit sa likod ng katahimikan, may bigat din sa kanyang dibdib. Alam niyang wala siyang karapatang magreklamo. Ginusto niya yun at kailangan niyang panindigan. Pinili niyang mahalin si William kahit alam niyang hindi ito ganap na sa kanya. Magkaibang kama, magkaibang iniisip, iisang kwarto. Hindi naging madali para kay Carmelang maging asawa ng mayor, lalo na ng isang mayor na tulad ni William Gutierrez. Araw-araw niya itong nararamdaman. Hindi man perpektong sinasabi sa kanya, pero sapat na ang mga tingin, ang mga bulungan, at ang mga ngiting pilit na itinatago ng mga tao sa paligid upang maunawaan niya ang lahat. Sa munisipyo man o sa simbahan, sa palengke o sa mga pagtitipon sa bayan. Ramdam niya ang bigat na mga matang sumusukat sa kanya mula ulo hanggang paa. May mga matang nagtataka, may mga matang nanghuhusga, at may mga matang lantaran ng pangmamaliit sa kanya. Alam ni Carmela ang itsura niya. Aminado siyang mataba siya. Hindi maganda, hindi sexy sa pamantayan ng marami. Hindi rin katulad ng mga babaeng karaniwang iniuugnay sa isang lalaking tulad ni William. Pero hindi niya yun ikinakahiya. Lumaki siyang tanggap ang sarili. Natutunan niyang mahalin ang katawang minsan ay pinagtawanan ng iba. Hindi rin naman siya malakas kumain. Sadyang tabain lang talaga siya. Hanggang ngayon, palaisipan pa rin sa kanya kung bakit ganun ang hubog ng katawan niya. Ngunit kahit tanggap niyang sarili, masakit pa rin pala kapag ang buong mundo tila paulit-ulit na pinapaalala sa iyo na hindi ka sapat. Sa bawat paglabas nila ni William bilang mag-asawa, pakiramdam ni Carmela ay kailangan niyang patunayan ang sarili. Hindi lang bilang asawa, kung hindi bilang isang babaeng karapat-dapat tumabi sa mayor ng San Antonio. At kahit hindi siya kailanman sinabihan ni William ng masasakit na salita, sapat na ang distansyang nilalatag nito upang masaktan siya. Tahimik lang si William pero malamig. May malinaw na guhit sa pagitan nila sa isang guhit na sila mismong nagkasundo. At si Carmela, kahit masakit, nire-respeto yun. Sa kabila ng lahat, ginawa niyang lahat ng makakaya para maging mabuting asawa. Tuwing umaga, mas maaga siyang nagigising kesa kay William. Tahimik siyang babangon, maingat nakikilos upang hindi ito magising, at diretso siyang pupunta sa walk-in closet. Isa-isa niyang sinusuri ang mga damit ng lalaki kung anong babagay sa schedule nito sa araw na yon. Kapag may meeting, mas formal.
Kapag site visit, mas praktikal. Kapag simpleng araw sa munisipyo, mas relaxed pero desente pa rin. Maingat niyang inaayos sa mga polo, plansyado, walang gusot. Inihahanda niya mga sapatos, pinupunasan ng mga alikabok. Minsan pinipili pa ang relo na babagay sa kasuotan. Hindi niya kailangang gawin yun, alam niya yun, pero gusto niya. Dahil yun lang ang paraan para iparamdam ang pagmamahal niya. Kapag gising na si William, tahimik lang siyang babate. Sa hapagkainan, sinisiguro ni Carmela na maayos ang almusal. Hindi man siyang nagluluto palagi dahil may mga kasambahay naman pero siyang nagbabantay. Siyang nagtatanong kung anong gusto ni William, kung may bawal ba, kung may binabagayan ba ang sikmura nito. At kapag tapos na, siya na rin ang nag-aayos ng mesa. Hindi niya hinihingi ang pasasalamat ni William. Sapat na sa kanyang makitang maayos ang lahat. Sa mga mata ng iba, baka mukha siyang masyadong nagpapaalipin kay William. Pero sa kanya, yon ang paraan ng pagiging asawa. Hindi niya kayang ipaglaban ang sarili sa mundo, pero kaya niyang ipaglaban ang pagmamahal niya kay William, kahit mag-isa lang siya. Tuwing papasok si William sa munisipyo, palagi siyang may baong paalala. Ingat ka, o kaya naman, huwag kalimutang kumain. Minsan ay tatangulang si William. Minsan, okay lang ang sagot. May mga araw na parang wala siyang naririnig. Pero kahit ganun, hindi tumitigil si Carmela. Minsan, naiisip niya kung may pagkakataon pa bang magbago ang lahat. Kung darating ba ang araw na mamahalin siya ni William. Pero sa tingin ni Carmela, malabo nang mangyari yun. Gusto na lang niyang sulitin ang pagiging asawa ni William kahit sa maiksing panahon. Kahit sa papel lang. Kahit sa harap lang ng mga tao. Dahil para kay Carmela, ang mahalaga, nagmahal siya ng buo. Walang hinihinging kapalit. Kung darating man ang araw na tuluyan siyang iiwan ng lalaki, gusto niyang wala siyang pagsisisihan. Gusto niyang masabi sa sarili na ginawa niyang lahat, na minahal niya si William sa paraang kaya niya, kahit hindi ito kailanman bumalik sa kanya sa parehong paraan. Isang hapon, dinalaw si Carmela ng kaibigan niyang si Mary. Matagal na rin silang hindi nagkikita. At sa pagkakataong yon, ramdam ni Carmela ang pananabik na may kausap. Isang taong hindi siya titingnan bilang asawa ng mayor, kung hindi bilang kaibigan. Pagkaupo pa lang nila sa garden, agad na napansin ni Mary ang kakaibang lungkot sa mga mata ni Carmela. "Kamusta ka na, friend? Kamusta ang married life mo?" Napangiti si Carmela. Pero mabilis ding nawala ang ngiting yon. "Okay lang, masaya." Yun naman talagang parating niyang sagot kahit sa mga magulang. Pero si Mary, kilalang kilala siya. Hindi to basta-bastang naniniwala sa mga simpleng sagot niya. "Kilala kita, Carmela. Hindi yan yung okay na masaya." Napabuntong hininga si Carmela. Sa kauna-unahang pagkakataon matapos ang kasal, naramdaman niyang may ligtas siyang lugar para ilabas ang bigat na matagal niya nang dinadala. "Sa papel lang kami mag-asawa ni William. Sa harap ng parents namin, masaya kami. Hindi rin kami nagtatabi sa iisang bed. At after 2 years, ipapaanal niya ang kasal namin." Naluluhan niyang kwento sa kaibigan. Hindi agad nakapagsalita si Mary. Nakatingin lang to sa kanya. Sa mga mata nito, malinaw ang isang awang mas masakit pa minsan kesa sa direktang panlalait ng iba. "Bakit mo naman tinanggap? You don't deserve that." "Mahal ko siya eh. At saka wala naman akong karapatang tumanggi." "Ang bait-bait mo talaga, Carmela. Pero sana mahalin mo naman yung sarili mo." "Mahal ko naman yung sarili ko ah." Pabiro niyang sagot kahit nangingilid ang mga luha sa mga mata. "Ewan ko sa'yo, Carmela. Pasaway ka talaga eh. Basta wag kang masyadong magpapaapi sa William na yan, okay?" "Okay po. Salamat, Mary. Salamat, dinalaw mo ko dito kahit papano. Gumaan ang loob ko." Isang araw habang nag-aayos ng mga bulaklak sa sala, tinawag siya ng biyanang babae na si Doña Isabel. Next week na palang ika-37th birthday ni William. Baka may plano ka sa birthday niya? Napangiti si Carmela. Alam niya yon. Hindi niya kailanman nakalimutan ang kaarawan ni William. "Tinanong ko lang, baka may naiisip kang gawin para sa araw na yon?
Simple man o espesyal, alam mo naman, minsan lang yun sa isang taon. Saglit na natahimik si Carmela. Maraming pumasok sa isip niya. Isang malaking handaan, isang maliit na salo-salo o kahit simpleng regalo lang. Gusto ko pong maging espesyal ang araw ni William. Alam kong mapapasaya mong anak ko sa special na araw na yon. Salamat po, Mama Isabel. Pag-akyat sa kwarto, naupo siya sa gilid ng kama at napatingin sa salamin. Tinitigan ng sariling refleksyon. Isang babaeng tahimik na lumalaban araw-araw. Hindi para baguhin ang mundo, kung hindi para manatiling buo ang sarili. Nang araw na yon, pumasok si William sa munisipyo na parang ordinaryong araw lang. May mga papeles na kailangang pirmahan, may mga pulong na kailangang tapusin, at may mga problemang dapat resolbahin. Kaya naman nagulat siya ng bandang 3:00 ng hapon, tumunog ang cellphone niya at ang mama niyang tumatawag. Hello mama, napatawag ka? Umuwi ka na muna, William. May emergency dito sa bahay. Emergency? Ano nangyari? Mabilis niyang tanong. Huwag ka nang magtanong anak. Basta't umuwi ka kagad, please. Sabi nito bago ibinaba ang tawag. Walang pag-aalinlangan na iniwan ni William ang ginagawa. Hindi na siya nagpaalam pa sa staff niya. Agad siyang lumabas ng munisipyo at sumakay sa kotse. Agad namang nakasunod sa kanya mga bodyguards. Sa biyahe pa uwi, kung ano-anong senaryong pumapasok sa isip niya. Baka muling inatake sa pusong ina. Baka may nangyari kay Carmela. Baka may problema sa mansyon na kailangan niyang solusyonan. Ngunit pagliko pa lang ng sasakyan niya papasok sa bakuran ng mansyon, agad na may napansin siyang kakaiba. Napakunot noo siya. Anong meron? Hindi yun normal ah. Sa isip niya, kung emergency nga, bakit parang may party sa loob? Pagbukas ng gate, nagulat siya sa nakita. Naroroon ang maraming tao, mga kaibigan, ilang business partners, mga empleyado ng munisipyo, pati mga trabahador ng rancho. At bago pa man siya tuluyang makapag-react, sabay-sabay na umalingaw-ngaw ang boses ng lahat. Happy birthday, Mayor! Sa gitna ng lahat, nakatayo si Carmela. May hawak na malaking cake, may sindi ang mga kandila, at may ngiting hindi niya agad mabasa. Masaya pero may halong kaba. Surprise! Sabi nito. Anong ibig sabihin nito? Sa wakas ay nasabi niya. Lumapit si Doña Isabel. May malapad na ngiti sa mga labi. Happy birthday anak! Pasensya ka na, napilitan akong magsinungaling eh. Napabuntong hininga si William. Hindi alam kung matutuwa ba siya o mapapagalitan ang ina. Mama naman, sabi niya, bahagyang napangiti. Blow the candle first. Hindi na siya nakapagsalita pa. Lumapit siya at marahang huminga bago hinipa ng mga kandila. Nang matapos, linapitan niya si Alex. May hawak na baso na may lamang alak. Happy birthday bro, sabi nito sabay tapik sa balikat niya. Hindi mo ba alam? Ang alin ang hindi alam? Si Carmela, siyang lahat ng nagplano nito. Siyang nag-asikaso from guest list hanggang decor, as in hands-on. Talaga? Paano mo nalaman? Sinabi sa akin Tita Isabel. Really? Yes bro, ang swerte mo sa kanya, mahal na mahal ka talaga niya. Saglit niyang iniwan si Alex at nilapitan si Carmela. Nginitian siya nito. Tangulang isinagot niya. Hindi mo kailangan gawin to, Carmela. Alam mo naman na, gusto ko, William. Putol ni Carmela sa sasabihin niya. Banayad ang tono. Birthday mo ito. Gusto ko na mapasaya kita sa espesyal na araw na ito. You didn't have to go this far. I know, pero gusto ko. That's all. Matapos ang kasiyahan, isa-isang nag-uwian ng mga bisita. Dahil dito nakahinga ng maluwag si William. Kanina pa niyang gustong magpahinga pero hindi naman niya maiwan ng mga bisita. Nasaan si Carmela? Tanong niya sa isang katulong na nag-aayos ng mga mesa. Nasa kusina po, tumutulong po sa pagliligpit. Napakunot noo si William. Sa kusina? Hindi niya inaasahang naroroon to. At nag-aasikaso. Walang sabi-sabi, tinahak niyang daan patungong kusina. At doon nga ito nakita. Nakatali ang mahabang buhok ni Carmela. Nakasuot ng apron
Abalang-abala sa pagtulong sa mga kasambahay, nagbubuhat ng pinggan, nag-aayos ng mga ginamit na kagamitan. Carmela, napalingon to. Bahagyang nagulat nang makita siya. William, ikaw pala. Bakit? May kailangan ka ba sa akin? Hindi mo na kailangan gawin yan. May mga kasambahay tayo. Hindi mo trabaho ang pagliligpit. Okay lang. Gusto ko lang tumulong. Pagod na rin kasi sila. Pero Carmela, mauna ka na sa kwarto. Alam kong pagod ka na eh. Okay, sumunod ka kagad ah. Oo, susunod ako. Tatapusin ko lang to. Sa kwarto, naupo siya sa gilid ng kama. Hindi niya namalayang ilang minuto na siyang nakatitig lang sa kawalan habang malalim ang iniisip. Hindi nagtagal, bumukas ang pinto. Pumasok si Carmela. Tinanggal ang suot na sandals. Saka marahang isinara ang pinto. Tumigil to nang mapansing gising pa siya. Oh, hindi ka pa pala natutulog? Carmela, mahinang tawag niya sa pangalan nito. Gusto kong magpasalamat sa party. Nagustuhan ko. Salamat. Wala yon. I'm glad you liked it. Hindi ko inaasahan ang lahat ng yon. The effort, the details, lahat. Hindi ko akalaing gagawin mo yon para sa akin. Alam kong hindi naging madali ang lahat para sa'yo. And I know, I haven't been fair. Pero gusto kong malaman mo na naa-appreciate ko ang lahat ng ginagawa mo. Ang effort mo, ang pagiging mabuting asawa mo sa akin. Salamat William, at napansin mo pala yon. Mahinang sagot nito. Habang pinagmamasdan ni William ang babaeng nakatayo sa harap niya, doon niya tuluyang inamin sa sarili na napakaswerte niya dahil naging asawa niya si Carmela. Sinabi niya sa sarili na pag-aaralan niyang mahalin si Carmela at gagawin niya ng totoo ang pagsasama nila bilang mag-asawa. Alam niyang nararamdaman ni Carmela ang biglaan niyang pagbabago. Kung dati ay malamig ang pakikitungo niya, ngayon ay sinisikap niya maging sweet at good husband kay Carmela. Napapansin niyang pag-aalinlangan sa mga mata ni Carmela sa tuwing nangingitian niya ito o hahawakan ng kamay. Parang sinasabi ng mga matang yun na, totoo ba ito o palabas lang? Masakit para kay William na maisip yun, pero naiintindihan niya. Siyang may kasalanan kung bakit natuto itong magduda. Kaya't mas lalo niyang pinagtibay ang desisyon. Hindi salita ang pinapakita niya, kung hindi sa gawa. Isang gabi, lakas loob niya itong niyayang kumain sa labas. Baka sa mukha ni Carmela ang labis na pagkagulat. Can you have dinner with me tonight? Sa labas? Ako? Niyayaya mong kumain? Sa labas? Yes, just the two of us. Sigurado ka ba? Oo naman. Bakit? Ayaw mo ba? Gusto ko. O sige, pagkatapos ko nito maghahanda na ako. Good. Sa isang mamahaling restaurant niya dinala si Carmela. Pareho silang tahimik at nakikiramdam. May kaba sa dibdib ni William. Mas matindi pa kesa nung unang araw niyang nangampanya bilang mayor. Pagkatapos kumain, inilapag niya ang kubyertos at tumingin ng diretsyo kay Carmela. Gusto kong maging totoo ng lahat. Seryoso niyang sabi. Ayoko nang ituloy ang kasunduang ginawa natin noon. Anong sinasabi mo, William? Gusto kong maging totoong asawa mo. Hindi sa papel. Hindi sa harap ng ibang tao lang. Kundi dahil yun ang gusto ko. Sigurado ka ba sa sinasabi mo o nagbibiro ka lang? Hindi ako nagbibiro, Carmela. Wala yun sa pagkatao ko. Alam mo yan. Kung ganon, bakit biglang nagbagong isip mo? Dahil nakita ko kung gaano ko kaswerte sa'yo. Hindi man kita ngayon mahal pero darating ang araw na mamahalin rin kita. Ikaw yung tipo ng tao na hindi mahirap mahalin. Hindi sumagot si Carmela. Sa halip, nakita niya ang mga luhang nagsisimulang umagos. Sa unang pagkakataon ay niyakap nito ng mahigpit. Don't cry. Tahan na. Baka isipin ng mga tao rito pinapaiyak kita. Pabiro niyang sabi. Sorry. Masaya lang ako, William. Hindi ko inaasahan na mangyayari pa ito. Na magbabagong desisyon mo. Salamat. Pinapangako kong gagawin kong lahat upang maging mabuting asawa mo. Napatunayan mo na yon. Yun ang dahilan kaya't nagbagong isip ko. Sorry kung ngayon ko lang napagtanto kung gaano ko kaswerte sa'yo ha. Hindi mo kailangang mag-sorry. Ang mahalaga ngayon
ang sisimulan nating panibagong yugto ng buhay natin bilang mag-asawa. Nagdesisyon na silang magtabi sa kama. Sa una pareho silang nagkakailangan pero hindi nagtagal. Nasanay na rin sila. Makalipas ang 2 buwan, masayang ibinalita sa kanya ni Carmela na buntis ito. Sa labis na tuwa, pinupog niya ito ng halik sa pisngi. Labis ang saya ng mga magulang nila nang malaman ng magandang balita, lalo na si Doña Isabel na halos maiyak sa tuwa. Isang gabi habang magkatabi silang nakahiga, nakapatong ang kamay ni William sa tiyan ni Carmela. Nararamdaman ang munting buhay na unti-unting lumalaki. "I love you, Carmela." Mahinang sabi niya, sapat upang marinig ni Carmela. Napatingin sa kanya si Carmela at sa sandaling yon, bumigay ang lahat ng pinipigilan nitong emosyon. Umiyak to, iyak ng lubos na tuwa, ng tagumpay ng isang pusong naghintay at hindi sumuko. "Mahal din kita, William. Mahal na mahal. Simula pagkabata. Ito ang matagal ko nang hinihintay. Ang sabihin mo sa akin ng mga katagang, I love you, Carmela." Hinaplos ni William ang pisngi nito at marahang hinalikan ng noo. "Pangako, magiging mabuti akong asawa at mabuting ama sa anak natin. Mamahalin kita habang nabubuhay ako sa mundong ito." "Alam ko yon, William. Dahil nakikita ko kung paano mo mahalin ang taong bayan at ang iyong piniling mundo. Ang maglingkod sa bayan at ipakita ang mga kaya mong gawin. Proud na proud ako sa iyo. Tiyak ko na magiging proud din sa iyo ang anak natin." "Thank you sa tiwala. I love you, Mrs. Carmela Gutierrez." "I love you more, Mayor William Gutierrez." Wakas!